Anthony Davis is 7 feet tall and he can't even jump and knock the ball out of Marjanovic's hand. Welcome back mga idol. Ang ating itatampok sa araw na ito ay ang ka-look-alike ni Abay Junmar Fajardo. Walang iba kundi si Boban Marjanovic. What's up? It is Boban Marjanovic. Si Boban Marjanovic ay isa sa mga pinakamamahal at pinakakaibang manlalaro sa NBA. Mula nang siya'y dumating mula Serbia noong 2015. And here comes Boban Marjanovic. Dahil sa kanyang napakatangkad na pangangatawan na umaabot sa 7'4", malalaking kamay, at larger-than-life na personalidad, agad niyang nahuli ang puso ng kanyang mga kakampi, tagahanga, at maging ng mga kalaban sa court. Hindi lang sa galing sa basketball minahal si Boban, kundi pati na rin sa kanyang kabaitan, kakatuwang personalidad, at tunay na pagtrato sa mga tao. Kaya naman naging isa siya sa mga pinakapopular na role player sa buong liga. Mula sa mga viral videos kasama si Tobias Harris, hanggang sa kanyang pag-arte sa pelikulang John Wick 3. Pinatunayan ni Boban na hindi lang siya para sa hardcore, kundi pati na rin sa entertainment at puso ng masa. Ngayon, silipin naman natin ng mas malapitan ang makulay na kwento ng buhay ng paboritong Serbiano ng NBA. Mula sa isang munting bayan sa Serbia, hanggang sa mga pinakamalalaking entablado ng basketball sa buong mundo. Ito ang nakatagong true-to-life love story ng tinaguriang, friendly, funny, and gentle giant sa NBA na si Boban Marjanovic. Halika't sama-sama nating alamin dito sa NBA Love Stories. Pero bago natin alamin ang buong kwento, kung mahilig ka sa ganitong content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Para updated ka lagi sa mga susunod na kwento ng true-to-life love story ng ating mga paboritong NBA superstars. Let's go! Bago pa siya makilala bilang isa sa pinakamatangkad na manlalaro sa NBA, lumaki si Boban Marjanovic sa Serbia. Dahil sa kanyang taas, madalas siyang tampulan ng tukso sa eskwela. Pero imbis na mapikon, umingiti na lamang siya sa tuwing tinutukso. Kasi alam niya, darating ang panahong magiging advantage niya ito. At sa edad na 14, halos 6'10" na agad si Boban. At doon na siya kinuha ng isang lokal na basketball team ng Himo Farm Team. At mula roon, tuloy-tuloy na ang pag-akyat niya sa mundo ng basketball. At dito nga ay kanyang nakamit ang pagiging Serbian League MVP ng 3 sunod na taon. Kaya't dito ay sinubukan na niya ang swerte sa NBA noong 2010. Undrafted man ay kinuha pa rin siya ng San Antonio Spurs. At mula noon, nakamit niya ang average player efficiency rating na maituturing na kabilang sa top rankang sa kasaysayan ng liga. Pero sa likod ng matipunong katawan at malahiganteng tindig, may isang pusong nag-iisa. Taong 2008 nang magsimulang maging mas makulay ang buhay ni Boban. Nang makilala niya si Malika Krstić, isang modelo at business woman mula Serbia, sa isang event ng kanilang mutual friends. Pero para kay Boban nung mga panahon na yun ay parang tumigil ang kanyang mundo. Naroon si Boban, hindi bilang sikat na atleta, kundi bilang simpleng binata. Tahimik siya noon sa isang sulok, pero may isang mata ang hindi maalis sa kanya, si Malika Krstić. Sabi ni Malika sa kaibigan niya nung gabing yun, "He looks big, but his smile is even bigger." At doon na nga nagsimula ang kanilang unang pag-uusap. "Hi, ikaw ba si Boban?" Sambit ni Malika. "Oo," nahihiyang tugon ni Boban at sabay sambit na. "Pero di ako ang kuya ni Junmar." Napatawa si Malika, at doon nagsimula humaba ang kanilang kwentuhan, tungkol sa paborito nilang pagkain, mga travel dream nila, at kung paano nahulog si Boban sa basketball. Pero sa oras na yun, mas nahulog silang dalawa sa isa't isa. At ilang linggo ang lumipas, araw-araw na silang nagkakausap. Isang gabi, habang naglalakad sa tabi ng ilog sa Serbia, biglang tumigil si Boban at nagsabi, "Malika, hindi ko alam kung paano ko masasabi to. Pero kapag kasama kita, parang hindi ako ganito kalaki.
Parang normal lang ako. Kaya't gusto kitang makasama habang buhay. Walang sabi-sabi. Tumango si Malika, at doon nagsimula ang opisyal nilang pagiging magkasintahan. Pagkatapos ng ilang taong relasyon, nagpasya si Bobon na alukin si Malika ng kasal. Sa harap ng mga kaibigan at pamilya, lumuhad ang gentle giant. At tinanong ang pinakamahalagang tanong, "Will you marry me?" At taos puso itong tinanggap ni Malika. 2 beses sila ikinasal, isang private beach wedding sa Mexico noong 2014. At isa pang traditional wedding sa Serbia. Simpleng seremonya, pero puno ng tawa at luha ng kaligayahan. Hindi nagtagal ay biniyayaan sila ng 2 anak na lalaki, na sina Valk at Peter. Sabi ni Malika sa isang panayam, "Kapag kasama namin si Bobon, hindi siya NBA player. Isa siyang mapagmahal na ama, na halos hindi magkasya sa kama namin." Habang lumilipat-lipat si Bobon sa iba't ibang NBA teams, dala niya palagi ang isang litrato ng kanyang pamilya. Pero kahit kailan, hindi nawala ang komunikasyon. Tuloy ang video calls. Tuloy ang mahabang mensahe ni Malika bago ang bawat laro na, "No matter what happens on the court, you'll always be our MVP." At si Bobon, sa bawat puntos, rebound, o kahit ilang minuto lang sa game, ang nasa isip niya, hindi ang stats, kundi ang yakap ng asawa at anak. Tuwing off-season, lagi silang magkakasama sa beach, sa bundok, o kahit sa bahay lang, kumakain ng crepes at nanonood ng cartoons. Dahil para kay Bobon, ang pinakamahalagang investment raw niya ay time with family. Ano nga ba ang ating mapupulot na aral sa pag-iibigan nila Bobon at Malika? Hindi mahalaga kung sikat ka, mayaman ka, o NBA star ka. Ang mahalaga, marunong kang magmahal ng totoo. Kasi kahit gaano ka kalaki, kung walang taong tunay na nagmamahal sa'yo, mananatili kang malungkot at mag-isa. Pero kung tulad ka ni Bobon, na nagpaka-totoo sa isang babae na hindi tumingin sa pera, kundi sa kabutihan ng puso mo, panalo ka na sa larong tinatawag na pag-ibig. Sa isang mundong puno ng ingay, pera, at kasikatan, may iilang kwento ng pag-ibig ang hindi mo inaasahang totoo. Isa na roon ang kwento ng isang gentle giant at ang babaeng hindi kailanman natakot sa laki ng kanyang puso. Ito ang kwento ni Bobon at Malika. Patunay na sa likod ng bawat higanti, may isang babaeng handang magmahal, at bumuo ng tahanan. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi nasusukat sa taas, kundi sa lalim ng pagmamahalan. Kung nagustuhan mo ang kwentong true to life NBA love story natin sa araw na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwentong inspirasyon. Salamat sa panunood, at kita-kits sa susunod na video, dito sa NBA Love Story. Maraming salamat po.